40-meter easement line po, kahit po nasa city po siya or nasa municipality. Ayan. May note po dito na in case for rural municipalities that are upgraded into urban, their easements shall be adjusted based on the measurement of urban area. So, in case naman po na-delineate po siya before as municipalities, and then that municipality was converted into cities, ang mangyayari man po, ma-adjust din po yung kanyang easement according din po doon sa easement po for urban areas. For national parks and protected areas, whether in urban or rural areas, so sa mga national parks and protected areas, wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Matik po siya na 40 meters po yung kanyang easement zone. So kagaya po dito sa Maragondon po, di ba, meron po tayong protected area. So kanyang easement, yung kanyang easement po na-establish ay 40 meters po. Automatic po siya. Outer natin po pala. In case of reclaimed areas naman po, whether in urban or rural areas, shall adopt a 40-meter easement zone. And then the easement shall be measured from the banks or the edge of the reclaimed portion. So for the reclaimed areas naman din po, ganun din po, 40 meters din po yung kanyang easement na ipapatupad po natin. If warranted under the circumstances and in order to safeguard and conserve the land, ayan, si LGU po ay may power po. Kung gusto po nilang palakihin po yung measurement po ng easement po nila, depende din po, conform po doon sa right ng private person na nagmamayari po sa parcel ng land po na ito. So si LG po may power po sila na palakihin po yung easement for conservation purposes po natin. For the purpose of measuring and establishing the salvage zone and legal easements, the following rules shall be applied. Ayan, for land bordering seas, gulfs, bays, or ports, shall be subjected to easement of salvage zone of 20 meters in agricultural lands, 40 meters in forest lands, measured landward from the mean high water line or interior limit of the shoreline. So sa dagat po, may tinatawag po tayo na salvage zones. So kapag po ang salvage zones po natin ay 20 meters, kapag sa agricultural land, tapos 40 meters naman po pag forest lands. So ito po yung kanyang example. For example po, ito po yung shoreline po natin. Tapos, ang kanyang mean high water po ay nandito. So dito po tayo mag-start po ng sukat. Landward, ibig sabihin po, papunta sa kalupaan, hindi po siya seaward. So, ayan po yung mean high water niya. Mag-measure po tayo dito ng hanggang 20 meters. Ito po yung easement niya kapag siya po ay agricultural land. Ayan, tapos 40 meters naman po ang from the mean high water level kapag po siya ay classified as forest land. Ayan. Banks, rivers, and streams naman po, yung mga ilog po natin na usually po ay at least 5 meters wide or continuously flowing rivers or yung mga rivers po natin na kahit hindi naman po sila 5 meters pero po continuous po yung flow po natin, yung ganun po siya kababa. Hanggang dun po siya. And then, ordinary high water mark, ito po yung kanyang normal height po ng tubig po natin. And then, extreme high water level kapag po bumabaha. So, ang start po natin ng measurement based po doon sa daw po natin ay mag-start po tayo sa normal height po ng water which is dito po sa may ito pong ordinary high water mark. And then, conform po doon sa kung ano po yung classification ng area. Pag urban, 3 meters, galing dito po 3 meters. And then kapag agricultural, galing po dito 20 meters po yung susukatin natin. And kung forest lang naman po again, galing po dito 40 meters. So ayan po, last year po, nagpapa po si DNR, Central Office po ng technical bulletin po as guidelines para po doon sa pag-establish po ng mga easement lines po natin. And ayun po, may mga case-to-case basis po doon. May mga case-to-case scenarios po doon. Depende po doon sa mga ilog, sa mga contour po ng ilog po natin. Pero ito po ay subject for revision pa po. Kasi may mga alterations pa po tayo or revisions na din po natin. Ilog, nandito po yung slope natin, tapos ito po yung patag. So, sa scenario po na ito, nandito po yung muhon.
or yung monument po nung may-ari po ng lupa. And then, ang start po ng easement po natin is doon po sa may pinaka-dulo po ng muhon niya. And then, measuring po tayo dito ng 3 meters. Again, depende po ito sa kung ano po yung classification po ng land niya, residential, agricultural, or forest. So, sa case po na ito, kunyari siya po ay nasa residential, so galing po dito sa monument or sa muhon niya po, nagme-measure po tayo ng 3 meters. So, and then yung space na po na ito na po yung tinatawag po natin na legal easement. Okay, next scenario po tayo, ayan, dito naman po, kung mapapansin niyo po, dito po yung kanyang monument or yung muhon po ng may-ari ng lupa, pero may slope po tayo na nandito. May curve pa po tayo dito na slope. Ang mangyayari po, sa dulo po tayo sa edge po tayo ng slope, nagsimula po sukat po ng 3 meters. So galing po dito, ayan, 3 meters po. Yun po yung kanyang easement. May question po ba? Ayan, so far wala naman po. Next po, case number 3. Ayan po, may mga instances din po na yung kanyang muhon ay nandito. So ayan, nandyan po yung monument ko, nandyan po yung muhon ng may-ari ng lupa. Di ba po according po sa water code po natin, lahat po ng katubigan ay pagmamay-ari po ng state or ng government. So wala po dapat nagmamay-ari po doon. Kaya siya nasa loob po siya ng private property, yun po ay public domain kapag sa tubig. So ayan, nandito po yung kanyang muhon. Ang mangyayari po, doon pa rin po tayo sa pinaka-edge po ng slope. So halimbawa po, ito po yung slope, dito pa rin po tayo mag-start ng pag-measure po ng easement. So ayan po. Next naman po, ayan, sobrang laki naman po yung lupa niya. Dito tumawid naman po dito yung muhon. Dito po yung kanyang monument. Again, ayan po, ang mangyayari po, pag dito na side po yung i-delineate natin, dito rin po tayo mag-start ng pag-measure po ng easement, hindi po dito. Kasi ang mangyayari po, pag dito tayo nag-start, tas 3 meters, edi dito po yung easement natin mangyayari. So, ayan po, common sense na lang po yun. Next po. Ayan, ito naman po, ito po yung ilog, tapos dito po yung monument or yung muhon po ng may-ari. Tapos may slope, tapos may vegetation. Tapos, ang mangyayari po, dito pa rin po, according po doon sa technical bulletin po ng DNR, dito pa rin po tayo mag-start po ng measurement po ng easement po natin. So, next naman po, ayan, bali ang kilang po talaga ang pinaka-gist lang po talaga dito sa pag-establish po ng easement po, according po doon sa technical bulletin po natin, ang mag-start po tayo doon sa edge po ng slope. Which is contrary nga, medyo contradicting nga po sila doon sa water code po natin. Kasi sa technical bulletin po natin na 2021-07, kasi according po doon sa main water high po tayo mag-start. And then next po, ayan po, pag sa case naman po na may mga riprap or yung may mga revetment po, ayan, ang start po natin ng pag-measure po ng easement ay doon po sa dulo po ng revetment. And then dito po yung start po ng kanyang paglalagay po ng easement. And then dito naman po, ito po yung revetment, tapos halimbawa po, ginawa po natin silang pathway. Ang mangyayari po, doon po tayo sa dulo po ng revetment, tapos bali, sakop niya na po yung halimbawa, yung pathway po na ginawa po dito, sakop na po yun siya ng easement. Case number 8, ayan po, may existing edge of the creek or rivers, kumbaga po may siya, may parang bakod or harang. Ang mangyayari po, ito po yung revetment. Ang mangyayari po, doon po tayo mag-start sa dulo naman po ng revetment, and then sakop po yung parang bakod po niya or yung kanyang control. Next, ito po yung yung illustrative example lang po sa paglalagay po ng easement po natin. So ito po yung ilog. Ayan po. So, for example po, 3 meters po yung easement po natin.
Mag-start po tayo dito sa edge po ng ilog. Ayan po. Then mag-measure po tayo ng 3 meters. So yung pagitan po ng ito yung white, tapos yung pagitan po ng white tsaka ng yellow, yun po yung easement po natin. And then for 20 meters naman po, galing din po dito sa white, magme-measure po tayo ng 20 meters dito po sa edge po ng ilog. Yung space naman po na ito, yung portion po na ito, yun naman po yung tinatawag po natin na easement. And then for forest land po, mas malaki po yung easement po natin kapag yung area po ay nakalagay po ay forest land. Kaya po kapag nagde-delineate po kami on field po, tapos nakikita nagsusukat po kami, usually po talaga may nagagalit or may na-high blood kasi akala po nila kukunin namin yung kalupaan po nila, kukunin po natin yung kalupaan po nila. Pero ang purpose na po talaga ng delineation po is para ma-establish po natin yung ating easement, and at the same time po, para maging reference po siya po na hindi na po siya tayuan po ng kahit anong permanent structures po. Kasi yun po ay public domain. Yes. PVC markers, meron po siyang ideally po, meron po dapat siyang footing. May footing na po dapat siya. Pero considering po kasi yung lugar po na binabaybay po namin, hindi po natin alam kung passable po ba siya, kung accessible po ba siya. Kaya mas inano na lang po natin na on-site na lang po tayo na naggagawa po ng footing or nagpa-fabricate po ng footing. So, ganito po yung kanyang skeleton. Yung itong PVC pipe po, ito po yung loob niya. Meron po siya steel bars, ayan po. And then, ito po yung nasa loob po ng PVC pipe. Reinforced steel bar, and then yung kanyang specifications po ay ideally na dapat po nasusunod ay 1 piece plus 8 mm. Dapat po, ito po siyang arrow ay, halimbawa po, ito po yung ilog. Si arrow po dapat ay nasa labas, tapos nasa gitna po yung LED. Ayan po. Ibig sabihin po nun, ito po yung easement ng river. Yes po. Yes, legal easement po ng river. Ayan. Usually po sa fabrication of markers, ayun, prefabricated na po siya. Prefabricated. Before po kami pupunta po on-site, may mga ganito na po kami na bit.